tumawal. Good morning! Good morning! Yan. Sino mga first timer? Sino po bang first timer? May mga first timer po ba? So yan, yung mga hindi pa member. Sige po, pakitaas ang kamay. Ayan. Anong dahilan ba't di pa kayo nagme-member? Anyway, bago po ako mag-start, nais ko po muna mag-thank you sa lahat ng coordinator ng JV Project. So, thank you po sa lahat. Si Joey Montes, thank you Joey. And syempre sa ating awakener na si Upline Josephine. So, thank you sa tiwala. It's my privilege na makapag-share ng aking success story. So, medyo matagal-tagal din bago ako makapag-share. Kasi nga, nasabi naman ni Miss Annie Pearl, diba, online, so katalasan puro ganun. Sani ako gumanon eh. Diba, nasani yung kamay ko. Anyway, pakilala lang po muna ako. Ako nga po pala. Kaya huwag niyo managin. Suspense mo muna, ikaw na. May pinagod iba dito. Ako teki. Yan. Anyway, ako po pala si Don Bade. So noon ang tawag sa akin Ding Dong dati. So ngayon ang tawag sa akin Derek Rabis. Yan. So nag-start po ako sa AIM Global at the age of 20. So alam niyo na ako ilang taon na ako ngayon. So 22. Okay? 5 years ago, 22. And then nag-start po ako at the age of 20 years old. So ang background ko po, bago ako ma-invite dito, is ako po yung tindero sa palengke, sa estudyante. Okay, so estudyante po ako nung na-invite ako dito. So, sige. Ano ba ito? Sige, idol. Wala sa bundok nito yan. Ayun. Dito ba? Ayun. Ayan. So, yan po ako dati. Pinasa left po. So, diba? Yan na. Ba't tumatawa kayo? So, dati po akong mukhang addict. So, ngayon mukhang addict pa rin. Diba? So, nag-start po ako sa AIM Global at the age of 20. So, tindero po ako sa palengke. So, sige, next slide. So, ayan po. Sa JRU ako nung nag-high school. So, nag-college ako sa EA. So, sino taga Mandaluyong dito? Sa labas, sino? So, wala. Ako lang ba? So, sa Mandaluyong po, sa palengke, sa Kalentong. So, dun po ako before. So, ako po yung madalas akong, high school pa lang po ako, nagtitinda na ako ng goto sa palengke. Tinutulungan kasi yun yung family business namin. Okay? Pero before that, may kaya po kami sa buhay. So, hindi naman sa pero medyo well off, alam niyo na. So, may kaya talaga. So, marami kami, may mga bahay kami, naranasan namin talagang pagkakotse. Naranasan namin before na kumikita talaga kami ng more than 20,000 a day. Then, dumating yung point, sabi nga, gulong ang buhay. Tama po ba? Yes! So, gulong buhay. So, dati, ito kami hanggang sa bumaba. Okay? So, yung AIM Global, ito yung pinakamalaking opportunity na para sa amin, ito yung the best. Kasi ang dami na po namin naranasan na opportunity. So, naging empleyado parents ko for how many years? Ang father ko is naging OFW for how many years? Almost 10 years. So, lumaki ako wala akong father. Then, yung AIM Global, ito po yung pinakita namin maganda. Bakit? Kasi sa lahat ng naranasan naming opportunity, dito lang kami kumita ng malaki. At malupit doon, mayroon pa kaming oras sa family natin. So, yan po ako. Before ako mag-AIM, student po ako. High school kick-out po ako. Then, nung college ako, drop-out po. Ewan ko kung bakit inaayawan ako ng school kahit gusto ko sa school. Sige. Then, ayan po. Slide. Ako yung tawa. So, nung start ko sa AIM Global, hindi to biro. Ang nag-invite po sa akin is yung father ko. Okay, yan, si Papa. Ayaw ka naman pa. So, siya yung upline ko. Inuulit na po ako before. So, nag-start ako sa AIM Global, wala po talaga sa isip ko na mag-networking. Kasi that time, nursing student ako. And, kasabayan ko that time is mga medyo may edad. Bihira yung bata. So, nung dinadala ako ng tatay ko sa seminar, binilit lang ako. Sabi ko, mating ka dito. Una nga, kinidnap ako Sabi daw may chicks. Dahil nga madalas ma-busted. Kasi nga, nababusted. Yes po, nababusted ako dati. Nakita na may itsura ko dati, di ba? So, busted po ako lagi. Kasi bukod sa itsura ko, sa payat-payat ko, nakikita ko ng mga classmate ko sa palengke. Just imagine, after yung mga classmate ko, after nila sa school, nakikita ko sa palengke. May nakita ko doon na nililigawan ko, nagtatatad ako ng goto, nakita ako. Nung nakita
nakita ako, abay tumalikod kinabukasan, din ako nire-replyan. Diba? So sabi ko, yun yung isa sa mga reason. Bakit gusto ko yumaman? Sabi ko, pag ako talaga yumaman, lahat kayo maglaway. Sabi ko. Kaya ngayon nakikita ako sa Facebook, diba? Maglaway sila. Hindi na babae type ko, iba. So, nung nag-start ako sa Global, biro lang yan, mamaya meron dito mga sa akin. Biro lang yun, ha? So, hindi po biro-start ko. Bakit? Hindi po ako seryoso mag-network. Pinipilit ako ng tatay ko, na ngayon, syempre, dati na. Pinipilit ako na umatin ng seminar. Ang dami ko yung natinan na training. Pero alam mo, lumilipad yung isipan ko. May mga ganun ba? Minsan member may ganun tama? Yes! Sino dito yung napilit pa ng upline? Di ba, mating ka na, di ba, alas 10, sabi, yung gabi naman. Di ba, ano bang gagawin mo? Di ba? So may mga ganun. So ako before ganun. So pinipilit lang ako, wala sa isip ko. Pero dumating yung time na nakita ko, kasi yung parents ko, nung nakita nila yung Global, talagang nag-stop sila sa work nila, tapos iniwan nila yung mga business namin. So sabi ko, parang may sira na sa utak to mga to. Paano kami mag-aaral nito? Tapos si nanay ko natutulog. Nung natutulog, nagigising. Sabi, yaman na ako. Sabi ko, kaya ayoko talaga. Sabi ko, palokohan. Alam niyo yun? So, to cut the long story short, bakit po ako nagising? Sa pag-attend ko ng seminar, kagaya nito, noong una, sabi ko, parang nasa ulit-ulit lang. Pero may mga napupulot tayong aral. So one time, may narinig ako doon isang estudyante. Tapos sinare niya yung buhay niya na habang bata siya, kumikita siya. So isa sa mga reason ko, yung tumatak sa utak ko noon, bakit ko gusto talaga? Kasi before wala akong pangarap Simple lang pangarap ko Sabi ko, okay yung ganito, ganyan. So nung nag-aim ako, dito ako, sabi ko nung una, gusto ko lang una maging matured. Kasi nung umpisa po talaga, high school ako, nung elementary ako yung binubuli. Nung high school ako yung nambubuli. Kick out. Nung college ako yung tagap sa mga bully. So, wala yung leadership sa akin. Kasi nga, galing ako sa bully So sabi ko, kalokohan to kasi hindi ko kaya mag-lead ng tao. Kasi nga, nabully ako Tapos ang daming galit sa akin sa school, paano maniniwala sa akin yung mga friends ko? So sabi ko that time, paano nga ba ako kikita ng malaki dito? Paano ako magsasucceed? Pero dahil kaka-attend ko ng mga training na ganito, narinig ko yung mga iba't ibang story ng mga tao na umaasenso sa Global. So sabi ko, kung nakaya nila, kaya ko rin. Tama ba? Yes! Nakita ko balot bento. Nakita ko pedicab driver. Sabi ko, lamang ako dito ng 2,000 paligo. So kung nakaya nila, kaya ko. Ayun ganun. So, doon ako na-challenge lang ako. So, paspasan natin. Nung una, yun po, nakapag-build ako ng grupo. So, sa offline pa yon hanggang ngayon, di ba, offline naman. So, nag-start ako noon, nakapag-build ako ng grupo. So, lumaki. So, nung lumaki siya, nawala. Ang daming, kasi nung nag-start po kami sa AIM, halos start lang kami ng parents namin, sabay lang kami. Wala po kaming upline talaga na nag-guide. So, nung nag-start ako sa AIM, wala talaga kaming, alam mo yung mentor na masasabi na laging nandyan. So ako po yung isa sa patunay na kahit wala kang upline, kaya mong yumaman sa Global. Yes! At napakaswerte nyo po, bakit? Kasi lalo na yung mga pinipilit ng upline na umaten. Kasi ako, yun yung hindi rin naranasan pag may troubleshooting ako sa grupo. Pag dumadating yung time, nagkakaproblema ako sa grupo, nagkakaroon ako struggles, hindi ko alam yung paano gagawin. So napalaki ko yung grupo ko, yan yung unang grupo na na-build. Sige, next slide. Tapos nawala, tapos nagkaroon ulit, tapos ayan, dumami ulit. Yan, so next. Tapos nung lumaki siya, doon, yung first year ko po, doon po nabili ko yung first brand new car ko. Yan. After nun, next. Then after 2 years na naging global ambassador din po ako. Ayan, so yun yung transformation ng 8, di ba? Sige, next. Tapos naranasan ko rin po, 2 years time, naranasan ko isang buwan kumikita kalahating milyon. So medyo mabilis din. So recently lang din po, nag-share ako sa napakaraming tao. Actually kasama ko yung parents ko nung nag-share kami ron sa media rally. Sige, next. Yeah, next. So, last 20, ito yung isa sa mga, isa sa mga, hindi ko makakalimutan pangyayari. 2013 December, yun yung isa sa mga struggles sa network ko. So, sinishare ko to para sa mga members.
Bakit? Kasi nagkaroon ako ng struggles. Lumaki yung grupo ko, tapos, alam mo na yun, minsan dumadating yung time, while nga walang apply na nag-guide, minsan may mga taong nakikialam sa network, hanggang sa may mga naapektuhan na members ko, hanggang sa nakuha din yung iba, etc. Which is normal naman. So, dumating yung time na ako na lang uli mag-isa. So, sabi ko, sabi ko sa sarili ko, ano bang kulang sa akin? So, yun yung time na sabi ko, kailangan ko ng humanap ng mga mentor, kailangan ko magbasa. Kasi dati kasi, di ako mahilig magbasa. Ang dami kong, tawag dito, adjustment na ginawa nung nag-network ako. Hindi ako mahilig kumausap sa mga tao. Lalo na yung ganito, hindi nga po ako nagbabasa sa school. Hindi nga ako naikinig sa teacher. Yung teacher ko, nilalabasan ko lang. Ayoko mapuyat. Diba? So, ang dami kong adjustment na ginawa. So, itong araw na to, hindi ko makakalimutan yan. Lalaki kami niyan, tapos after a month, biglang mag-isa na lang ako. Actually, dalawa na lang kami nung kasama ko yung girlfriend ko. So, doon dumating yung online marketing. So, talagang sabi ko, kung offline, sabi ko nakakapagod, babalik na naman ako kasi nawala. So, sabi ko, kailangan ko mag-online. Inaral ko yung online marketing sa tulong na rin ng mga crossline, sa mga upline, diba? So, tinuruan ako paano gagawin, nakapag-create kami ng system. So, doon uli bumangon. Kasi po yung network ko that time, ganon. 1 year, 2 years, ganon. Tumaas talaga. Kaso, sabi nga, bata ka hindi sanay humawak ng pera. Tama ba? Nabili ko kotse, tapos after nun, lustay. Gimik dito, gimik doon, gastos dito, gastos doon. So, alam mo yun, tapos that time, pasaway din ako, hindi ako masyado nakikinig sa parents ko. At least, binibigyan ko, lalo yung mga kabataan dito, di ba? At least meron ng tawag dito, bago mo pagdaanan, di ba? Napagdaanan ko na. Kaya kung kumita ka, makinig ka muna sa apply mo kung ano yung papayo niya sa'yo. Tama? Ano yun, tapos bumaba na naman network ko, tapos tumaas na naman. Tapos bumaba ulit, hanggang sa nakita nga yung online. Yung online, doon talaga kumita na uli ako, naibangon ko ulit. Kasi from 100%, for example, 100,000 kinikita ko. Tapos nung December 2013, bumalik sa 20,000. Parang ganun, 80% ng production sa akin nawala. So yun yung time na talagang sobrang, sabi ko, pero kahit isang beses, hindi ko naisipang mag-quit. Kahit ganun yun nangyari sa akin. Bakit? Bakit? Kasi sabi ko, kung nagawa ko ng isang beses, kaya kong ulitin ulit. Pero this time, hindi ko na gagawin yung mga kamalian ko. Yeah. So sabi ko nun, kasi ako, mahilig ako makinig, tawag dito, mahirap kasi maging leaderless leader. Kaya that time, sabi ko, kailangan ko humanap ng mga mentor. Kaya napaka-thankful nyo dahil may upline kayo, which is meron kayong cheering project. Diba? Kasi kung meron kayong grupo na ganito, walang reason para hindi kayo mag-succeed sa negosyo to. Tama ba? Ako mismo, diba sabi ko, ano ba yung cheering project niya? Talagang ako mismo na ako curious. Kasi ako mismo nakita ko rin yung mga kasabayan ko talagang lumaki ng gusto. So yun, 2013 bumalik ulit yung network ko. So nabangon ko kahit paano kumita malaki. Nagka 150 to 200,000. Next. So yun na rin yung time na talagang pati na radyo pa kami. Na feature kami sa radyo, di ba? Nanawagan kami sa mga downline namin nawala. So na radyo kami dahil sa network. So doon namin in-advertise sa Facebook, etc. So next. So yun, doon ako nagkaroon uli ng grupo. Which is lahat yung grupo ko, tinuruan ko lahat mag-online. Yeah. Tapos ang dami sumunod, dami na nagkaresulta, nakabangon, mga nagkakotse. So next. Tapos yung recently rin, yung girlfriend ko naman, nakabili ng sasakyan, yung Mirage, yan, next. Tapos, yun ako, sunod-sunod na po. Tapos recently din, last year, nakapag-invest ako sa ilang properties. And then yung pinaka-recent na na-investan ko is yung condo sa Cambridge Village. Kinuha ko na rin opisina. Kaya nangayayat ako kasi may gym. So next. So nakapag-travel na rin ako sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. Diba? So next. Tapos recently, Singapore. Nakapag-Hong Kong na rin. Diba? So next. Sa travel, Anawa din. Yan, next.
Then, this December, ilalabas ko po yung next car, which is yung Ford Explorer. Diba? Color white. Yan. The next. So, bukod po sa pera, ano po yung pinaka-importante? Diba? Yung tumatawa pa. Bukod po kasi sa pera, ano yung para sa akin pinaka-importante? Ito po yung hindi namin naranasan before. Before, bago kami mag-aim, kaya namin kumita ng malaki. Nagta-traditional business kami. Nag-iibang bansa parents ko. Kaya namin kumita ng malaki, no? Pero ang wala kami, yung sama-sama kami. Na meron kaming oras para sa isa't isa. Ang daling kumita sa panahon ngayon, kung tutusin, kahit anong opportunity, kaya natin gawin eh. Tama ba? Para yumamang ka, sa totoo lang, sabi nga ng apply natin, wala naman talaga mahirap eh. Wala naman madali. Diba? Lahat naman kailangan paghirapan. Tama ba? Pero, merong mga law sa pagyaman. Which is yung law na yun, tinuturo yun dito sa AIM Global. At napakaswerte nyo again, kasi bugbog kayo sa training sa JLIM Project. Kasi yung mga pinaghirapan namin before, yung mga pinagdaanan namin na kamalian, hindi na ituturo sa inyo. Kung dati, patay ang ilaw, naglalakad kami, tapos malubak-lubak pa. Ngayon, naka-red carpet na. Susunod ka na lang. Huwag ka lang madrama. Huwag ka lang ma-arts. Huwag ka lang pa-bebe. So, again, kaya kumita ng malaki. Pero, alam mo yung AIM Global, pinaka-diverse. Bakit? Nagkaroon kami ng bukod sa blessing, hindi man sobrang laki kagaya ng inikita ng ibang top earners. Pero para sa amin okay na, kasi nabawi namin kinikita namin before. Nagkaroon kami ng time, at ang malupit dito, yung bata pa kami at malakas pa yung parents ko na nakakasama ko, nagkakaroon kami ng okay yung buhay namin, nakapunta kami sa namin gusto, nabibili namin gusto. Yun yung pinaka-the best pag nasa AIM Global ka. Nararanasan namin yung literal na walang labasan sa bahay. Kumikita talaga. Kasi kami online eh. Diba? Before, para kami maka-invite ng tao, kailangan pa namin talagang naranasan ko, nakakasabay ko nga si Marco before sa Robinson. Namumusakal kami. Diba? Para kami mga call boy. Nagdadala kami ng tao dito. Diba? Naranasan namin yun. Diba? Samantala ngayon, pwede ka na mamusakal sa internet na lang. Tama ba? Mas mabilis. So, sobrang sarap. Kasi yung oras na binigay sa amin ng AIM, yung blessing. Diba? Then, gusto nyo ba tips sa online? Yes! So, pinaka-tip ko po sa online marketing, number 1 is, kailangan mo siya talagang gumawa ng sistema. Kasi meron mga nag-go-online, number 1. May mga nag-go-online. Kasi kami before nag-go-online eh. Kaya magpa-pay-in, pero walang duplication. Number 1, kung gusto mo mag-online talaga, kailangan meron kang system. And sa system, iba't ibang grupo nagtuturo ng sistema. Meron kay Sunny Boy, dun sa El Pueblo, diba? 8 PM every Monday, diba? Meron din sa ibang grupo, may mga sistema sila. So number 1, kailangan may system ka. Number 2, kailangan mo talagang tutukan. Pero balansihin mo. Kasi sa online, ang sikreto sa online, kung gusto mo talagang pumutok, kailangan meron ka ng tao sa offline. Mas mabilis. Kasi ako nag-start kami nun po, noong 2014, 4 lang kami. 4 lang kami. Is ako, yung girlfriend ko, saka yung isa kong member na hindi before kumikita, talagang bago kumita, talagang hindi talaga kumikita, kasi isa bago, na bata na walang kaalam-alam. So 4 kami nag-start. Pero right now, grabe na po yung grupo namin. Diba? Everyday hindi bumababa sa tingin namin sa grupo, nasa 5 to 10, minsan 15 a day. Yun po yung napoproduce. At 98% lahat po yun online, lahat international. Diba? And nais ko rin pong, sige, tuloy niyo po yun. Nais ko rin pong batiin yung mga nag-video, lahat ng grupo namin sa ibang bansa, yan, sa Audi, yan, sa lahat ng mga nasa Norway, sa Kuwait, sa Israel, sa UAE, sa Dubai, kulang na lang ata Pluto. Yan. Then, ito po yung isa sa mga sekreto ko na
i-share ko na lang din para sa mga members na at sa mga magiging members. Yung willpower is the key to success. Successful people strive no matter what they feel to overcome a doubt or fear. So, nag-gets niyo? Ako hindi. So, naiintindihan niyo ba? So, ito po yung nabasa ko bago po ako mag-start sa Global. Ito po yung tumatak sa akin. Ang pinagkaiba ng successful na tao sa mga hindi successful na tao, which is yung mga successful, nag-decide sila na maging successful. If you decide right now na magiging successful ka at nakikita mo sa sarili mo na magiging successful ka, ako na nagsasabi sa'yo, magiging successful ka. 5 years ago, nung nag-start ako sa Global, nobody. I am nobody. Nabully, nambully, tindero, mukhang adik. Diba? Ang hirap maniwala sa taong kagaya ko. Mga classmate ko walang naniniwala sa akin. Hindi ako marunong magsalita. Medyo bulol-bulol nga, hanggang ngayon bulol pa rin. Kung makikita nyo lang ako before, ikaw mismo hindi ka maniniwala sa akin. Siguro height lang ang lamang ko that time. Nagkaroon lang ng Global, nilakla ko yung product, kaya naging ganito. Diba? Naging tao, itsurang tao na. Naniwala lang ako sa sarili ko. Diba? At yung willpower, importante yung will. Ako yung tipong tao na hanggat hindi, sabi nga yung literal, hanggat hindi bumubula yung bibig mo, huwag kang titigil mag-OPP. That time. Totoo ho, kahit algang, sa may kota ako everyday, kailangan makakausap ako 10 tao. Kasi yung sabi ng crossing tapos 10 tao everyday. Kaya ako mausap ng 10 tao. At yung 5 ron dapat positive. Hanggat wala akong 5 taong positive, hindi ako uuwi. At yung 100 pesos na budget ko everyday, yun yung pinagkakasya ko. Naranasan ko kumain ng kanin na gravy lang. Diba? Naranasan ko yun. Tapos nung ngayon sa online, sabi ko nag-start kami 2014, hanggat hindi sumasakit yung likod ko, hindi ako titigil na mag-online or mag-recruit. Kasi dumasakit yung likod ko pag inaabot na ako ng alas 6 ng umaga. Hataw talaga. Yung willpower ko sobrang tindi. Tapos siguro share ko lang, hindi naman related dito. Noong January, kasi last year talaga na-depress ako kasi sabi ko sobrang taba ako. Diba? Tapos noong January, nag-decide ako, sabi ko kailangan ko papayat. Kaso parang hilaw magpapayat kasi sobrang laki talaga ng tiyan ko, taba ako talaga. Diba? Pero sabi ko nga, pag ginusto mo, magagawa mo. So, piniksura ko yung sarili ko. Tapos pinalitan ko yung mukha ng malaking taan, ng magandang katawan, sabi ko ganito magiging itsura ko. Diba? Bukod sa networking yung naging motivation ko, pumayat ako. So nagawa ko, in 3 months time talaga, nag-lose ako ng pounds. Diba? Ng pounds talaga. So from 36, naging 30 na lang. Diba? So, yun ho. So yung willpower, kailangan may willpower ka talaga. Pag desidido ka ng magagawa mo, every day, every night, kahit natutulog ka, dapat ang laman ng isip mo is Global. Dumarating yung time, nananaginip pa nga ako at sinisigaw ko, power Global, payaman. Totoo ho yun. Naririnig ako ng parents ko. Diba? Ngayon hindi na sabihin ko, 7 heads pa. Oo, hanggang ngayon ganun. Nananaginip pa rin ako kasi ganun ka talaga katindi kahit sa panaginip talagang ganun ako kabaliw sa Global. Ganun ka rin ba kabaliw? Yes! So, bago po ako matapos, yan. Yan, 11. So, okay pa ba kayo? Yes! So, bago po ako matapos, 4 years ago,